Hello guys, what's up? And for my today's video, we are going to talk about the Google Wallet or the GPay. Yan. So guys, lumabas na nga dito sa Pilipinas yung GPay and it is very much functioning right now and marami nang gumagamit ito ngayon. Marami pa ring medyo nag-aalangan na gamitin to kasi nga bago sa pandinig natin yung GPay. So although ito ay matagal ng technology ginagamit sa ibang mga bansa, which is very convenient naman talaga kasi hindi mo na kailangan maglabas ng pera at sobrang dali din naman talaga niyang gamitin. Mas safe din ito, hindi kagaya ng iniisip natin na mas madaling ma-hack yung mga debit card, yung at mga credit card. Sa totoo lang, yung GPay is very much safer to use than using your physical card. Yan, mas safe itong gamitin. So tara, pakita ko sa inyo guys kung paano to gumagana. So nakaraan ko pa gusto gumawa ng video about dito kaya lang wala akong card dito na tinatanggap ng GPay. Okay, so ngayon, limitado pa lang yung mga card na tinatanggap ng GPay dito sa Pilipinas. Pero paano nga ba gumamit ng Google Wallet? Lahat naman siguro tayo dito ay meron ng tinatawag na Google account. Yan, mga Gmail, yan, Google account. So yun yung gagamitin natin para magkaroon tayo ng GPay. So yun guys, punta lang kayo sa Play Store. Yan, punta tayo sa Play Store. Yan, papakita ko sa inyo yung screen record nito. Pag nasa Play Store na kayo, search nyo lang yung Google Wallet or wallet mismo. Wallet. Yan, wallet. At dito guys, lalabas yung Google Wallet natin. Google Wallet. So ito siya. Install nyo lang yan, yung Google Wallet, tapos buksan nyo lang siya. Okay? So, sa first time na pagbukas nito, makikita ninyo na wala pa tong card. Pero kung meron kayong mga cards na ginamit nyo ng pambili dito sa Google, for example, sa Play Store may binili kayong application o kaya meron kayong subscription, nakalagay na dito yung mga cards na yon. For example guys, nakalagay na yan dito. So lahat ng mga cards ko na ginamit before, yung sa Maya, sa GCash, yung ganyan, sa video ko, Mastercard, nandyan lahat yan. So nakalagay dito, pero pwede ka nang pumili dito sa mga cards na to. Pero kung totally wala pang mga record ng card dito, ang kailangan nyo lang gawin guys is mag-add ng payment method. Yan. Mag-add ka lang ng payment method. So click nyo lang yung add payment method, lalabas na dito yung scan. So kung meron kayong card, scan nyo lang yung card ninyo para yung number, siya na yung bahala mag-type. Pero kung ano naman, type manually nyo na lang. Kayo na yung mag-type manually ng inyong ng inyong card. Ganun lang, pag clinic nyo yan, isi-save nyo lang and continue yan. And ipaprocess na to ng GPay kung tatanggapin niya yung card ninyo. Kung hindi tinanggap to ng GPay, mag-fail yan at sasabihin naman ng GPay o ng Google Wallet na kung ano yung dahilan kung bakit hindi nila tinanggap. Trinay ko yung maraming mga bangko o mga cards ko dito from debit, Visa, Mastercard, and credit cards. Hindi siya tinanggap ng GPay. So, hindi ko alam kung bakit. Akala ko, nagloloko lang. Pero, akala ko kasi nung una lahat ng card pwede. Pero, meron pala silang mga specific cards sa ngayon na tinatanggap. But the rest, parang hindi pa supported ng GPay. So, based dun sa website nila, is ang tinatanggap pa lang ang mga supported cards pa lang sa ngayon is China Bank, yung Mastercard at saka credit card nila, Visa credit card saka debit cards ng China Bank. Tapos East West Bank naman, Master credit card nila, Mastercard credit card saka Visa credit card. So both Visa and Mastercard tinatanggap. Basta East West. Ayos, yung mga naka East West, ayos. GCash, yun, meron akong GCash na card, kaya lang ang problema, trinay ko siya pero nag-failed pa rin. Kasi yung GCash pala na kailangan is Mastercard guys. So kahit meron kayong GCash card, pero usually yung mga GCash card natin ngayon na bago, puro Visa na po yan. Hindi po yan tatanggapin ng GPay. So mag-fail po yan. Huwag nyo nang subukan. Tapos, GoTime Bank Corporation. Yung Visa debit cards nila. Maya Bank. Yun, kung meron kayong Visa credit card. Credit card to guys, hindi to debit. So kailangan credit card ng Maya. And Rizal Commercial Banking. Yung Visa card nila, credit card saka Mastercard, tinatanggap din ng GPay yan. Union Bank Philippines, yung Visa cards nila. Basta Visa cards, tinatanggap. Wise Pilipinas, Visa prepaid cards tinatanggap din ng GPay. At Z Financial PH, Master credit cards naman. Mastercard credit cards naman yung tinatanggap from Z Financial PH. So, yun pa lang yung mga bangko based dito sa pinasa sa akin o nakita ko dito sa website nila
na tinatanggap nitong GPay. Nung nalaman ko na hindi tinatanggap yung mga credit cards ko, kasi credit cards ko guys is puro BDO. Ewan ko bakit walang BDO dito, no? Pero siguro soon magkakaroon din sila. Pero kung naiinip na kayo at gusto nyo na, pwede kayong mag-apply ng GoTime. So, ang ginawa ko guys, nag-GoTime na lang ako. So, mapakadali lang din naman kasi mag-GoTime. Ito tip ko sa inyo guys, kung gusto nyo magamit ng GPay pero wala kayong available na card, Visa card, mag-apply kayo ng account sa GoTime. Yung GoTime guys, napakadali niyang i-set up. Punta lang kayo sa Play Store. Tapos search nyo lang yung GoTime. Yan, GoTime. Ito. Tapos, download nyo lang. Madali naman intindihin yun. Gawa lang kayo ng account. Fill-upan nyo lang kailangan fill-upan. Pag-ready lang kayo ng valid ID, which in my case, ang valid ID lang na ginamit ko is yung aking national ID. So, siguro, karamihan sa atin meron na nun ngayon. At napakadali din nitong mag-approve. And then after a while, pag na okay na yung account mo, pwede ka nang mag-request ng physical card. So kanina galing kami ng Robinson, after umuwi ng anak ko sa school, dumiretso na kami doon. At nag-print kami ng Visa debit card ng GoTime. Yun. Kahit walang laman yung GoTime mo, kahit zero pa lang yung account mo, pwede ka nang mag-print ng sarili mong ATM card o Visa card. Without, walang charge yun, free yun. Basta doon ka pupunta sa kiosk nila. Which in our case, dito sa Robinson, Malolos, Bulacan. Taga Malolos po kasi ako. At yun yung ginamit ko ngayon sa Google Pay. So, napakadali niyang gamitin. So guys, yung itsura ng card niya, napakaganda. Ikaw na magpiprint, kaya ang ganda rin ng experience kasi ikaw mismo magpiprint ng sarili mong Visa card ng GoTime. So, etong card na to, ang ginamit ko para magamit ko yung aking Google Pay, di ba? Google Wallet. So, syempre, kailangan nyo itong lagyan ng pera kasi hindi siya credit card. Pero sana soon, yung ibang mga credit cards ko ay maging supported na nitong ating Google Wallet. Pero as of now, eto mo nang gagamitin kong debit. You just have to make sure na meron siyang balance every time na gagamitin natin to pambayad. At isa pa pala na advantage kapag ikaw ay gumamit ng GPay, safe na safe ka, lalo kung mahilig ka mag-travel, lalo na kung international. Alam mo sa international, din ako nakakadinig ng sobrang daming nabibiktima ng fraud pagdating sa credit cards nila. Kasi nga, di ba, tiwala tayong ibigay yung ating card tapos sila na yung nag-i-swipe doon. Pero hindi mo alam na yung mga detalye mo is nakukuha na pala nung mga mandarambong doon kung saan man kayo nagpunta. Pero kapag meron kang GPay, maiiwasan na yon mga ganong pangyayari. So, again, bago ko tapusin yung video na to, paano ba gumagana yung GPay? So, technically, para lang din siyang card. Usually, pag bumibili tayo sa mga fast food store, di ba, pag magbabayad tayo ng card, binibigay natin to, tapos tinatap nila doon sa kanilang, kasi yung NFC yan guys, kita nyo, may chip siya, ito. Tapos, babasahin na yon via NFC, makakapagbayad ka na. Which is, yung iba takot talaga kasi physical card yon and wala kang control sa NFC nito. Hindi mo siya pwedeng i-off or i-on. Unlike guys, kung ang gagamitin natin is yung cellphone natin, which is may control tayo. So, ito yung ating Google Wallet. Makikita nyo guys, naka-off yung NFC natin. Bubuksan lang natin siya kapag gagamitin natin siya. So, yun yung card ko, naka-ready. So, kapag magbabayad tayo, tatapat lang natin yung phone natin. Yan ang nakalagay. Nakalagay mo instruction eh. You are done when you see the check mark. Ganun lang siya kadali. Imbis na yung card natin yung ibibigay natin, itatap natin. Itong mismong cellphone na natin, yung itatap natin doon sa machine nila. Automatic na yan kapag nag-scroll down ka dito sa iyong notification bar, meron ng logo yan dito ng Google Wallet. So, pwede mo nang i-click yan, shortcut na yan. Nasa Google Wallet ka na agad. At ang kagandahan dito, pwede mong i-off yung NFC mo. Ito yung sign ng NFC. So, kung natakot ka talaga na baka ma-hack ka, ma-scam ka o ma-fraud ka, click mo lang yung NFC, off nyo lang siya. Pag hindi mo siya ginagamit, okay? Pero kung kailangan mo gamitin, buksan mo siya. So, yun lang guys. Sana medyo naintindihan nyo yung pinagsasabi ko. Medyo magulo ba siya? Pero sana naintindihan nyo yung mga sinabi ko about sa Google Wallet. At yun nga guys, very convenient talaga magkaroon ng Google Wallet ngayon. Lalo pa marami ng mga stores ngayon ang nagta-transition na into cashless payment talaga. Pati mga 7-Eleven ngayon na hindi natanggap ng cashless payment ay tumatanggap na rin ng cashless payment. Kaya yun lang guys, sana nakatulong yung video na to sa inyo. At kung may tanong kayo about sa GPay o sa Google Wallet, i-comment nyo lang sa baba kung saan nyo napapanood ngayon. It's either sa aking TikTok o sa aking YouTube. So, cross-posted naman tong video na to. So, thanks for watching and God bless everyone. Ingat kayong lahat. God bless.